And we are back mga kada. Sabi nga ni Pia kanina, may music pa nga tayo. Kaya ito na, kung naghahanap po kayo ng music ang hindi lang pinapakinggan, kundi nararamdaman, perfect kayo sa pag-tuning dito sa atin sa On Stage. Dahil ngayong araw, tampok ang isang folk singer at songwriter sa kanyang mga awiting magkukwento ng tunay na buhay at damdamin. I'm so excited for this kasi to hear his song. So, mga kada, let's give it up for our guest musikero, Ronald Mendoza. Kung ang lahat ng ito'y sadyang panaginip lang, huwag na sanang magising sa aking pagkakaidli. Kung tunay ngang narito ka sa aking tabi, huwag na sanang matapos ang gabi. Sa mata at hindi kumukurap, di ko magalaw sa kinatatayuan, di maitago ang nararamdaman. Masayang naglalakad, walang pakialam kung saan tayo mapadpad. Nagsasayaw sa lambing ng musika, magkayakap sa tugtog ng gitara. Sadyang panaginip lang, huwag na sanang magising sa aking pagkakaidli. Kung tunay ngang narito ka sa aking tabi, huwag na sanang matapos ang gabi. Walang pakialam kung saan tayo mapadpad. Magsasayaw sa lambing ng musika, magkayakap sa tugtog ng gitara. Kung ang lahat ng ito'y sadyang panaginip lang, huwag na sanang magising sa aking pagkakaidli. Kung tunay ngang narito ka sa aking tabi, huwag na sanang matapos ang gabi. Kung pwede lang, huwag nang lumakad ang oras, ang araw na ito, sana'y di
greet ka muna sa ating mga kada ng isang good morning. Magandang umaga po sa inyo mga kada, sa lahat na nakatune in sa ating ngayong umaga dito sa Pinas, saka sa labas ng bansa, worldwide. Magandang umaga sa inyo. Yes, all over the world, no? Kasi ngayon lahat naman nagpapanood, no? Basta online. Ito na, Ronald, kamusta naman ang yung bagong taon? Kamusta ang 2026? Maganda yung maganda yung mga Simula? music projects natin ngayong 2026. Kaya pag-uusapan natin yung music, di ba, Jazz? Yes. Paano mo ilalarawan ang musika mo sa mga kada natin na first time kaya nila ka-meet, if ever? Yung type ng music ko is fusion siya of different genre of music. Pero ang base genre niya is folk pa rin. Medyo makata, poetic pa rin. We love it, di ba, Jazz? Kanina? From the words, from the sentences, and the arrangement. Actually, me and Ate Dai were talking about it sa backstage. We're saying this type of music, it's so relaxing but also very nice. So bakit folk music ang napili mo? Like what you said kanina, relaxing. Is that Relaxing also talaga the siya. reason? Yes. Wait, kayo po ba ay bilang musician, pinipili mo talaga yung music na makaka-chill sa'yo? Or okay lang din yung mga rock? Okay lang naman. I'm into a different genre din. Actually, I have a folk rock and then... Folk rock? Yes, medyo maingay siya, but still the lyrics and the counts, yung Na-curious number. ako dyan! Yeah, ano? ako Yung folk din. rock. So, folk No, rock. imagine, Jazz. Kasi nga sabi namin, sometimes when you go, like, for example, pumunta kayo sa province, or even may mga resort din na medyo mamahalin, di ba? Minsan, may maririnig mo yung musika mo doon, yung ganyan, na parang, wow. Ito, sino bang ang musical influences mo? Of course, internationally, James Taylor, Jim Croce, and then Beatles, of course, Beatles. Malaking influence ang Beatles sa akin. Beatles. And then locals, syempre our local folk singers, Noel Cabangon, late Freddie Aguilar, the legend. Yes, correct. Oo. Ito, ilang kanta na mga naisulat mo? Itong kanina ba ay original Yes, mo? original composition. Meron akong na-release na actually six tracks, and later on, some of my songs will be released under Holland's Media Entertainment. Abangan niyo siya. Yes. Marami kami pasabong ngayon 2026 from Holland's. Alam mo, itong next question nating Jazz maganda. Kung saan niya hinuhugot yung inspirasyon sa pagsusulat. Actually, everywhere. Kung sino yung makasalubong ko, makasalamuha ako sa Pati street. kami, Yes. halimbawa, experience mo sa kada Next umaga, tapos, time. di ba, after a few weeks, Yes. parang magandang yung experience. O kahit hindi, halimbawa, maganda man or hindi, kahit anong makikita mo, Yeah, just like ito, later on, I will write a song, I'm in between two goddess, something like that. Uy, balikan mo dito. Yes, I want to hear that one. Oo, pag nag-push through yan, talagang. Maybe i-title ko siya as Diwata, something like that. Wow! Ito, Sige, I'll remember that, oh, ha? diba? We will ask him for that, diba, Jazz? Itong talento mo sa pag-compose ng mga kanta at pag-awit, kanino mo to naman na? Is this from your family or ikaw ang pinakauna sa pamilya mo na nagkaroon ng ganitong talento? Ang family ko is music lover yung family ko. My father is mahilig siyang kumanta, and then nagpe-play siya ng simple guitar, and then my mother also. Pero Kaya nasa household talaga namin yung yung pagkanta. So, parang talagang, it's a Family. Filipino thing kaya, no? Kasi ang Pinoy talaga napaka-talented, ang galing kumanta. Yeah, sa lahat. Diba? Singing, musical instruments, lahat. So you would say that growing up, that was your surroundings. Yes. So it influenced you as an artist. yes. Pero ikaw yung unang naging musician sa kanila. Yun, no? Tingnan mo, di ba? Usually may isa talaga sa atin na talagang we are not shy to come out with our talents, di ba? Itong talento mo sa pagko-compose ng mga kanta at pag-awit, paano naman itong nangyari sa'yo sa buhay mo? Recently lang ba ito nangyari or maliit ka pa lang, Actually, nagsusulat ka na? I started sa music when I was 9 years old. Oh, 9 years old. wow, ang aga. And then, wala akong formal lesson sa music, so I learned everything by ears. Galing! Very Self-taught. talented po kayo, no? Self-taught talaga. yes. So, even with your musical instruments, you taught yourself how to play and everything?
may nag-introduce sa akin, pinakita niya sa akin yung basic. Sabi niya, ganito yan. Kung kaya mong i-copy, i-replicate mo. Tapos na-develop mo. Dinevelop ka na siya. Bakit kaya In my own hindi style. lahat ng mga tao may ganyan? Diba? Yung iba kaya, tinan mo, Yes. diba? Natatry natin minsan, hindi naman, bakit ganon, sir? The same. Kayo po talaga. What's the secret? What's the secret? Saka, anong pakiramdam kapag naantig ang audience sa kanta mo? Siyempre, masaya kasi nakarelate sila. Yun naman ang yun naman ang purpose ng mga musicians, to connect. To the Totoo. audience. Hindi naman sa audience lang, kahit kanino na kung it will bring happiness to you, kung makakatulong sa iyo yung kantang narinig mo, then mission success. Actually, totoo yun. Is there any time na maalala mo na nag-perform ka, tapos may nakita kang parang reaction sa audience, tapos pag-uwi mo, yan, that's why I do That's- this. yes. Diba? Yung ganong feeling. That's Yeah, like may mga live shows kami, live gigs sa mga bars. Then after pagbaba ko ng stage, lalapitan ako ng isang Audience isang member, audience, sasabihin niya na, Kuya, na-inspire ako dun sa music mo. Diba? Sarap ng feeling for sure. Kaya yun yung nagbibigay sa amin ng fuel para magpatuloy pang gumawa ng mga musika. Motivation. So, palagi you're always performing sa mga bars? Mga local bars, Local bars. sa amin sa Bulacan. And nandito rin sa Manila, and na-invite din ako ng mga... Totoo talaga yung mga taga Bulacan, magaling talaga sa pagdating sa, yung sabi mo nga Makata ba? Yeah, Oo, gusto ko matutong ganun, yung mabilis ding mag-Tagalog, alam mo yun? Siguro for sure, to si Kuya Ronald, pag nilagay natin sa challenge na kanina, yung burger Yung- cheese. yes, the Chuchu, on- say the word on beat. Chuchu. Siguro expert ka na dyan. Kayang-kaya mo yun, ano? Basta, Yes. gawin natin sa Tagalog. Maguguluhan si Jazz. Kayo naman po, gagawa kayo ng kanta. Yes, new song. New Diba? song. Bagong kanta. Yung Ito. song, tongue twister song. Pero itong tanong, Ronald, ang mga awiting mong panaginip na ito at ikot ng relo, sino naman ang inspirasyon mo sa pagbuo ng itong dalawang kanta? Sa panaginip na ito is, totoo siyang panaginip. I had a dream. And then pagising ko, naghanap agad ako ng pen and paper. Sinulat ko ni-replay ko like a movie yung panaginip. And then, it's the content itself. The lyrics, it's a dream itself. So it's a real dream that you just really Yes. recorded. What's alive? Yes, Wow, bring it to galing. Yeah. Tapos yung isa pa, yung ikot ng relo. Ikot ng Relo is a challenge by a group of musicians. I'm a member of a musicians league, and then there's a challenge na write a love song. I don't usually write love songs, kaya sobrang Really? challenge sa akin magsulat ng love song. Kaya Ikot ng Relo is the product of that I see. Pero na-enjoy mo naman. Oh, yes, of course, Love of song. course, of course. Bakit po kaya? Never po Yeah. kayong masyadong hilig dyan sa... What songs do you typically write about? Music for hope, resilience, something like that. Brazil. More substance, no? To motivate people. More, parang ang pagdating din sa folk, hindi siya ganun ka-romantic, Yes. di ba? Yes. Pero challenging pala po sa inyo, pero feeling ko, sisiw lang yan sa inyo no? Saan naman pwede i-follow ka ng mga kada natin at baka gusto rin nila mag-hire po kayo, di ba? Sa mga guests nila. Pwede niyo po ako i-follow sa aking social media, sa aking Facebook page, Ronald Mendoza, sa aking YouTube channel, Ronald Mendoza Music, and sa aming entertainment, Hollins Media Entertainment na FB page. Yan, pwede po kayo mag-message doon if you want us to perform for you. Kontakin niyo lang po sila. Yes, for sure. Gusto ng mga Yes. kada natin yan, Ronald. And we want to thank you for spending some time here sa Kada Umaga. At sana hindi lang ito, unang beses na gawin mo ito, balikan mo dito pag meron ka ng kanta tungkol sa Kada Umaga Girls. Wow! But for me, I want to hear another one kasi parang medyo bitin tayo. Bitin na bitin! So can you sing for us one more song? Sure. Ayun! Yes! Kaya mga kada, let's give it up for Ronald Mendoza! Ang aking buhay ay walang sigla.
naging makulay, laging may kilig. Tila pantasya ang bawat sandali. Mundo ko'y tumigil sa pag-inog, naging kwadrado ang dating bilog. Posible bang pabagalin ang bawat sandali? Ang bawat sandali. Sana'y wag nang maglaho ang nadaramang ito. Pwede ko bang pigilan ang pag-ikot ng relo? Mananatiling nakabitin itong aking abang, damdaming nangangarap sa'yo. Ang tanging nais, makita kang lagi, hindi mapakali pag nariyan ka sa tabi. Di nakalang iibig pang muli. Tila pantasya ang bawat sandali. Mundo ko'y tumigil sa pag-inog, naging kwadrado ang dating bilog. Posible bang pabagalin ang bawat sandali? Ang bawat sandali. Sana'y wag nang maglaho ang nadarama ito. Pwede ko bang pigilan ang pag-ikot ng relo? Mananatiling nakabitin itong aking abang, damdaming nangangarap sa'yo. Hanggang pangarap na lang. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.